tulog, mga spicy foods. Curry, spicy foods, yan, no? Tapos, pag kakain po tayo, dapat 3 hours before sleeping. Hindi pwede pagkakain matutulog. Mag-exercise para makatulog. Yan. Hindi exercise sa gabi. Yung iba, kain naman sa gabi. Siguro mga hapon para may cool down pa. Huwag magagalit. Yan. Karamihan ng... Pag tinanong niyo ako bakit niyo ako makatulog, tatanungin namin lagi, ano ba iniisip mo? Tingnan niyo yung picture niya, meron siyang galit, meron siyang kaaway, meron siyang hindi kasundo, kaya hindi makatulog. Pag nalabas mo na yan, mas marerelax yung utak mo. Kaya nga yung iba, pag nagising na madaling araw, hindi na makatulog, ang dami niya kasi iniisip eh. Galit na galit. Umihi ng kompleto bago makatulog, bago matulog para hindi balik ng balik sa CR. Ito. May GERD, do. Sa mga may GERD, 3 hours after eating bago hihiga. Tapos yung kama or unan dapat 20 degrees. Eh, no, mataas. O 2-3 unan. Kasi pag humiga siya ng flat, babalik yung kinain niya. Mangangasim, sasakit ang tiyan, hindi siya makakatulog. May nabibili ng ganyan. May nabibiling ganyan. Well, so 3 to 4 hours. Kaya pag ang tulog nyo alas 10, ang huling kain nyo mga 6 p.m., 7 p.m. Ang pinakamagandang tulog, 10 o'clock to 11 o'clock. Ayon sa pag-aaral. Ang hindi magandang oras ng pagtulog, madaling araw, 1 a.m., 2 a.m. Ayusin yung unan. Minsan unan lang sekreto. Hanap kayo ng magandang unan. Huwag sobra taas, huwag sobra baba. Change lang yung unan. Yung mattress, ayusin din. Huwag sobra tigas, huwag sobra lambot. Para hindi masakit ang likod. Siyempre, pag pangit yung higaan mo, pangit unan mo, hindi ka makatulog. Yan, bawasan ang stress sa iniisip. Magandang prayer to eh, actually. Sa mga religious, or hindi naman religious, sabihin mo lang, I've done my best for the day. Mga obsessive-compulsive, I have earned my rest, pwede na ako magpahinga. Pag gabi na, wag na mag-meeting, di ba? Wag mo na tingnan yung relos, may stress ka. Sulat mo na lang yung gagawin mo bukas. Ano, wala tayong kaaway. We were kind for the day. So, pure joy and sound sleep. Pinakamagandang sleeping pill ay peace of mind. Okay? Pagdating naman sa gamot, ito ang problema. Yung mga sleeping pills na re-reseta ng doktor, una-una, mahirap makakuha. Special prescription pa eh. Hindi lahat ng doktor kaya magreseta. At sa experience ko sa sleeping pills, pwede mo lang inumin ng sleeping pills mga 3 days lang. After 3 days, halos wala nang epekto. Inumin mo yung tableta, nasasana yung katawan, wala nang epekto. So, tsaka hindi rin maganda feeling ng mga malalakas na sleeping pills, para kang lasing. O, para kang lasing, delikado. O, patapang na patapang yung sleeping pills, kaya hindi maganda masanay doon eh. Ang pinaka-safe, melatonin. Okay, supplement siya, nabibili siya. Kaya lang, hindi siya ganun kalakas. Pero pwede nyo try yung melatonin. Pero kung talagang hindi kayo makatulog, ay maganda magpa-check up tayo sa doktor. Baka may ibang problema, baka may GERD, baka meron kayong sleep apnea, yung lagi humihilik masyado, yun ang problema. Baka may depression, meron pa ibang problem, mga restless leg syndrome. Baka may ibang problema kaya hindi kayo makatulog. Pwede rin siyempre magpa-check up sa psychologist or sa psychiatrist, lalo na sa panahon ngayon na sobrang stress ang tao. Sana po nakatulong tong video. Kahalagahan ng tamang pagtulog. Libre lang po yan.